Mga kapatid, samahan po ninyo ako sa inyong pong tema, hinango sa Isaiah chapter 40, 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila ang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihi. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mga salita. At bago tayo magpasimula, inaanyahan ko pong ipikit ninyo, sandali ang inyong mga mata. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus, ipinagpapasalamat namin sa iyo ang pagtanggap namin ng iyong katawan mula sa banal na misa. Sa oras na ito, muli mong ihanda ang aming mga puso at isipan na maging karapat-dapat na mapaglagyan ng iyong mga aral na salita. At hayaan mo rin, Panginoon, ang iyong salita ay may hasik sa matabang lupa, walang iba kundi sa aming puso. At hayaan mo lahat ng magaganap sa oras na ito, pawang kapurihan at kaluwalhatian lamang ng iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ito'y makakautulong. At bago pang lahat, ako po'y bumabati sa inyo ng happy anniversary. Bakit parang 10 lang yata yung nag-anniversary? Happy anniversary po sa inyo lahat. Siyempre, nagpapasalamat din tayo sa core group ng Tansa chapter sapagkat napasama ako sa kanilang plano para maging bisita dito. Salamat din siyempre kay Brother Ed at saka sa may hawak ng area, kay Brother Lito. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa agila. No? Kasi nung Sabado yata, tinanong ko si Brother Ed, ano ba tema niya? Ninyo. Sabi niya, yung tungkol sa agila, yung lilipad pero di napapagod. So, sa araw, kahapon yata, nag-research na po ako ng mga katangian ng agila. Kaya pag-usapan po natin ang agila. Ang agila ay sumisimbolo sa iba't ibang kapangyarihan ng bawat bansa. Papapansin po ninyo na ang ibang mga bansa ay mayroong emblem, mayroong pong imahe ng agila. Sumisimbolo ng kapangyarihan. Ang iba nga, tinatato pa yan. Diba? Dito sa dibdib. Tapos nung nakita ng isang kontrabida, paliparin natin yung agila mo, hinampas ng hinampas. Diba? Hindi naman lumipad. Kasi nakatato lang. So, ang agila din ay sinasabing pinakamalakas na ibon. Pero po ako nabasa sa Exodus 19:4. Sabi ni Yahweh ganito, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Bibihira na ang Diyos ay ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa katangian ng kanyang mga nilikha. Ngayon, nire-remind niya ang mga Israelita kung paano sila iniligtas ni Yahweh sa kamay ng Paraon at ng Ehipto. At kung babaybayin natin yung pagbasa kung paano sila iniligtas. Sa araw, sila ay pinapatnubayan ng ulap para hindi sila mainitan. Pagdating naman sa gabi, pinapatnubayan sila ng apoy para magsilbing liwanag sa kanilang mga pagdaraanan. Nakikita natin yung pag-iingat at proteksyon ng Diyos sa kanila. Hanggang sa sila'y maihatid sa lupang pangako. Kaya lang, tila daw nagtagal nga yung kanilang paglalakbay. Na kung susumahin ngayon, wala pang 1 buwan, mula doon sa Egypt, kung lalakarin, makakarating agad sila doon sa lupang pangako. Pero bakit nagtagal? Kasi, siyempre, mula sa pagkaalipin, sa kanilang paglalakbay, natatanaw ni Yahweh ang kanilang lalakbayan. Yung unahan, sapagkat ang Diyos ay nasa itaas. So nakikita ng Diyos yung kanilang tutumbuking lugar. May mga kalaban, may mga mandirigmang kawan. Kung sila ay dire-diretso, baka sila'y lupigin sapagkat hindi naman sila mga mandirigma. Sila'y galing sa pagkaalipin. Kaya ang gagawin ng Diyos,
ililiko sila para hindi sila mapalaban ng digmaan. Kasi mapapahamak sila. So maglalakbay na naman sila, malayo. Kapag nakita ng Diyos na doon sa kanilang lugar ay maraming mga ulupong, mababangis na hayop, ililiko na naman sila ng Diyos. Kaya imbes na mabilis yung kanilang lakbay, humaba ng humaba. Minsan sa buhay din natin, may mga bagay na hindi nagkakaroon ng katuparan sa ating buhay sapagkat iniiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Iniiwas tayo ng Diyos sa isang problema, parang dalaga. Lagpas ka sa kalendaryo, brad, ang edad ko, ba't pa ako nakakapag-asawa? Iniiwas ka ng Diyos, baka pinipilit kong mag-asawa ngayon, bubugbugin ka lang. Kaya iniiwas ka muna. Ay, Brad, 45 na. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Eh, baka inililiko ka pa ng Diyos. Baka sa pagsisenyor mo na, baka ka makakasumpong. Ganun yun. Huwag natin iisipin na, bakit ka ang tagal-tagal ako paratingin ng Diyos doon sa gusto kong mga bagay na mangyari sa akin. Eh, mas alam kasi ng Diyos yung ating kinabukasan kaysa sa ating mga sarili. So, sinasabi na ang agila ang pinakamalakas na ibon. Gumagawa siya ng pugad sa matataas na dako. Totoo naman eh. Matataas na dako yung kanyang ginagawaan ng pugad. Siya'y mabilis, matalas ang mata. Sabi na napanood ko kahapon, ang talas daw ng mata nito, 5 kilometers daw, abot eh. Tanaw niya yung kanyang target. Kita niya kung anong mayroon. So, napakatalas ng kanyang mata. Parang mga misis yan eh, kapag nagseselfon yung asawa, ang talas ng mata. Diba? Doon nakatingin yung misis, pero nakikita yung ginagawa ng mister. Parang agila ang mga misis. Kung malakpak ang mga agila, tinuturuan ang mga inakay, ang ganda ng kanyang pag-aalaga sa kanyang inakay, mga kapatid. Panoorin nyo, ang dami nyo mapapanood ng mga magagandang karakter ng agila. Ang mga inakay nila talagang pinoproteksyonan nila kahit marunong lang lumipad, kahit marunong lang manguha ng sariling pagkain yung kanilang anak, sila pakain pa rin nila, pinoproteksyonan nila. Pinapayungan pa nga pag may ulan ng kanyang malabay na pakpak. Sinasalo ng kanilang pakpak kapag ang kanilang mga inakay ay tila babagsak o bubulusok. Ang isa pang katangian ng agila ay kapag may bagyo, lumalabas siya. Kapag may bagyo, ang mga ibon na ordinaryo nagtatago. Ang agila, lumalabas. Sapagkat mas gusto niya na malalakas ang hangin. Sapagkat siya nagpapatianod sa pamamagitan ng hangin pag ibinubukan niya ang kanyang malabay na pakpak. Eh bakit hindi naman siya naaapektuhan ng bagyo? Sapagkat ang ginagawa ng agila, siya'y tumataas pa sa hangin gawa ng bagyo. Nasa mga alapaap talaga siya. Kaya ang mga anak ng Diyos, dapat hindi din natatakot kapag may bagyo. Dapat nandun tayo sa itaas ng mga pananakot ng ating buhay. So, hindi siya nagtatago sa bagyo at sabi na nga pinapanood, yung kanyang mga kuko, 10 beses ang lakas niya sa kamay ng tao. Kaya pala kapag nahawakan niya na, hindi na talaga makaalpas. Eh, di ba yung mga asawa ninyo, asawa natin, kapag hinigpitan mo ng hawak, nakakaalpas ka din eh. Subukan mong pagpahawak sa agila. Hindi ka talaga makakaalpas. Bakit? 10 beses yung kanyang lakas sa braso, sa kamay natin. Ang kanyang buhay ay umaabot ng 30 hanggang 60 years old. Medyo mahaba pala ang buhay ng agila. So, puntahan natin yung kanyang mga katangian. Doon po sa kanyang mga katangian, kukuha po tayo doon ng mga lesson na pwede nating magamit. Una, ang katangian ng agila, kapag siya'y lumilipad, hindi siya sumasama sa karamihan. Mag-isa po siyang lumilipad. Kahit sa mga dokumentaryo, bakit po siya mag-isa kung lumipad? Mapapanood lang ninyo siya na mayroong kasama kapag kasama niya yung kanyang asawa na agila.
Pero kadalasan, siya ay mag-isang lumilipad. Hindi siya sumasama. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa mga kasamahan. Maaaring kaya niya inilalayo ang kanyang sarili sa kasamahan sapagkat gusto niya ng mapayapa at panatag na buhay. Kung gusto niyo ng mapayapa at panatag na buhay, huwag ninyong dalasan ang pakikipagtumpukan sa mga marites na mga kapitbahay dito. Diba? Hindi talaga siya sumasama eh. Sa Biblia, ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, pansinin po ninyo, lagi silang nag-iisa, mga propeta, na mga tinawag ng Diyos sa lumang tipan. Puntahan na lang natin si Jesus. Kapag siya ay natapos ng maglingkod, magpagaling, mangaral, saan pumupunta si Jesus? Sa ilang nadako. Sa isang lugar na minsan, nag-iisa lang siya. Kaya paminsan-minsan, maganda na rin yung nag-iisa ka lang. Bakit? Nakakaiwas ka sa anumang usapin, nakakaiwas ka sa anumang issue, nakakaiwas ka sa anumang chismisan. Nakakaiwas ka din sa paningin ng mga tao, wala nang ginawa kundi maghanap ng iyong kapintasan. At kapag nakahanap na ng kapintasan sa iyo, panghihimasukan na ang iyong buhay, pakikialaman ka na. Sabi nga nang nabasa ko sa Facebook, kung ang pangingialam ay may entrance fee, ang dami mo ng pera bago magpasko. Diba? Ang dami talaga nakikialam na tao eh. Siguro, pag mayroong gustong makialam, hingan mo ng entrance fee. Kahit mga 100 lang. So, hindi sumasama sa karamihan, lumilipad ng matayog na nag-iisa katulad ng ating Panginoon. Pangalawa, siya ang habang nasa mataas na lugar, sabi ng mga nagdodokumentaryo, kapag siya daw ay nasa mataas na lugar, nakapokus lang siya doon sa kanyang target. Kung pagkain man yan, kung bibiktimahin man yan, meron daw siyang pananaw, nakapokus siya. At kapag daw siya ay tumitingin, hindi daw kasama ang kanyang katawan. Mata lang ang gumagalaw. Eh tayo, di ba, kapag nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, ang likot ng ating katawan. Hindi lang malikot ang katawan, malikot din ang bata. Di ba? Minsan, wala tayo sa focus. Pero ang agila, meron siyang focus, meron siyang pananaw. Nakikita niya mula sa itaas ang kanyang target at hindi niya yun binabago. Kasunod, hindi siya agad-agad na sumusuko. Siya ay masigasig at walang takot, matiyaga sa kanyang target. Kaya nga sinasabi na kahit daw gaano kalaki yung kanyang target, yung kanyang bibiktimahin, talaga daw hindi niya kinakatakutan eh. Kahit mas malaki pa sa kanya, nilulusog niya eh. Tinatarget niya, pinipray niya eh. Eh di ba tayo, kapag minsan malaki yung pagsubok na ating kakaharapin, nawawala na yung ating focus, nawawala na yung ating pananaw, humihinto na tayo, tinitigil na tayo, umaayaw na tayo. Bakit? Wala kasi tayong tiyaga. Ano ang kasabihan nating mga Pilipino? Kapag may tiyaga, may nilaga. Totoo naman eh. Kung sino yung mga nagtsatsaga, sila ang nagtatagumpay sa buhay. Pero yung mga walang tiyaga, yung madaling sumuko, hindi nagtatagumpay. Lahat na lang sinubukan. Nagtinda ng barbecue, hindi nagtiyaga, tinigil. Nagtinda ng siomay, siopaw, hindi nagtiyaga, tumigil. Nagtinda ng detergent, liquid, hindi nagtiyaga, tumigil. Ang dami nang pinasok, pero hindi nagtagumpay. Bakit? Kasi walang pagtsatsaga. Tingnan po ninyo yung mga manliligaw daw nung araw. 7 taon na pinagtsatsagaan para magtagumpay dun sa kanyang nililigawan. Kaya ngayon, wala na pong tiyaga eh. Pag inisnab na sa isang chat, isang text, sa isang pakikipag-usap, wala na. Tigil na. Ayaw na. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka kaagad susuko. So ano ang katangian ng agila? Hindi agad-agad sumusuko. Ika-4,
Ang mga agila po ay hindi kumakain ng patay na hayop o kaya ng karne. Kakaiba siya sa mga ibang uri ng hayop, hindi kagaya ng getre, hindi kagaya ng leon, ng hyena, ng iba pang mga hayop. Kumakain sila ng mga tira-tirang karne ng kapwa nila, mga hayop. Pero ang agila, hindi kumakain ng tira-tirang karne na nilapa ng ibang hayop. Araw-araw siyang nanghuhuli ng kanyang sariling sariwang pagkain. Ano ibig sabihin? Ang agila ay hindi umaasa sa iba. Yan ang magandang katangian ng agila na dapat na maging katangian ng mga anak ng Diyos na hindi palaasa sa iba. Kapag ikaw ay nag-asawa na, dapat yun ang simula nang huwag ka nang aasa sa mga magulang mo. Kapag ikaw ay pinili na mag-asawa, inilagay ang sarili, inihiwalay ang sarili sa mga magulang dahil nagsarili ka ng pamilya, dapat hindi ka na nag-iigib ng bigas sa palabigasan ng mga magulang mo. Ang iba kasi maraming ganun nag-iigib ng bigas, nag-grocery sa bahay ng kanyang mga magulang. Huwag palaasa. Dapat matuto tayong tumayo sa ating mga sarili. Yan ang agila, mga kapatid. Hindi siya kumakain ng mga patay na karne. Hindi pwede para sa kanya ang pwede na. Araw-araw siyang naghahunting. Hindi siya umaasa ng tira-tira ng iba. Kaya nga yung mga naglilingkod, lalo po yung mga preacher, dapat hindi umaasa sa kanyang pag-outreach, sa paghahayo. Dapat gumagawa siya ng paraan para may mapagkakitaan, para makasuporta sa kanyang buhay paglilingkod. Hindi tayo dapat umaasa sa tao. Dapat umasa tayo sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pag-asa sa Diyos, gagawa tayo ng daan, ng way, para doon padaluin ng Diyos yung pagpapalang ipapadala niya sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, manok ka o agila? Di ba? Pero kahit yung manok, pag umaga, nagkakakalkal pa rin ang pagkain dyan, di ba? Naghahanap pa din eh. Panghuli, mga kapatid, ang mga agila ay mayroon silang tinatawag na taglay na sigla at lakas. Hindi maiiwasan na ang mga agila nagkakaedad, tumatanda din. Sabi sa ating pinag-uusapan, ang kanyang edad ay umaabot ng 30 to 60 ang taon. So, syempre, kapag nagkakaedad, parang tayo, noon, hindi naman tayo basta-basta nagkakasakit, di ba? Pero ngayon, maambunan ka lang ng konti, sisipunin ka na. Bakit? Sign of aging. Sign ng pagtanda, di ba? Noon, kaya mo umakyat sa hagdan kahit gaano kataas. Ngayon, dahil may edad na, hindi na kaya. Aakyat ka lang, makakaakyat ka lang kapag may hahawakan, tapos pag pinapakinggan mo, may mga lumalagutok sa mga kasukahuan. Sign ng pagtanda. O, diba? Ganon din yung mga agila. Kapag sila po ay tumatanda na, alam nyo kung ano ang kanilang ginagawa? Pumupunta sila sa isang liblib na lugar, tagong lugar, mataas na lugar, dahil sa kanilang pagtanda, humahaba at kumakapal yung kanilang mga tuka, humahaba at kumakapal yung kanilang mga kuko, humahaba at kumakapal yung kanilang balahibo, hindi na sila makagalaw, hindi na sila makakilos, hindi na sila makapaghanting ng pagkain nila. Kaya ang ginagawa nila, ang kanilang mga sarili dinadala sa mataas na lugar, sa mataas na lugar. Alam niyo kung ano ang kanilang ginagawa? Binabali at binubulot yung mga matatandang balahibo, yung makakapal na balahibo. Hinihimulmul ang sarili. Ikinukuskus yung kanyang mahahabang tuka sa mga bato para mapudpud, para maputol. Ganun din ang kanyang mga kuko, ikinukuskus sa mga bato para mapudpud, para maputol. Imagine niyo kung ano ang mangyayari sa kanya. Di magkakasugat-sugat siya. Pero ang gagawin niya sa panahon na wala na siyang kuko, wala na siyang tuka, wala na siyang mga balahibo, siya'y magpapahinga ng matagal at magpapagaling. At habang siya'y nagpapagaling, muling tumutubo ang kanyang mga balahibo, tumutubo ang kanyang mga kuko,
at muling bumabalik yung kanyang tuka at pagkalipas ng ilang mga panahon, para na siyang bumalik sa pagkabata ng kanyang kabataan. Tama ang sabi ng Isaiah chapter 40:31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ang mga agila sa panahon ng katandaan, gumagawa pa rin sila ng paraan para bumalik sila sa panahon ng kanilang kabataan. Kaya kapag tumubo na yung kanilang mga balahibo, yung kanilang kuko, yung kanilang tuka, muli na naman silang lumilipad ng matatayog na paglipad at naghahanap na naman ang mabibiktima ng kanilang mga kakain. Bakit? Bumalik yung kanilang dating sigla. Mga kapatid, sa buhay natin ito habang tumatagal, oo, physically, tumatanda tayo. Pero spiritually, habang tumatagal tayo, nakakaramdam tayo ng panlalamig. Minsan parang ayaw na natin, nagkakaroon tayo ng spiritual dryness, lalo kapag nakikita natin yung ating mga kasamahan, imbes na sila yung magpalakas sa atin, sila yung nagpapahina sa atin, kasi para silang mga kuko ng agilang namamaga, para silang mga tuka ng agilang namamaga, para silang mga balahibo ng agila na nagpapahirap sa atin. Ano ang dapat mong gawin kapag nakakaramdam ka na ng mga bagay na yan? E di ilagay mo ang sarili sa isang mataas na dako, sa hiwalay sa karamihan, magsarili ka. Pero sa iyong pagsasarili, huwag mo kakaligtaan na isama ang Panginoon sa iyong buhay. Magpanibagong sigla ka, magpanibagong bihis ka, magpalakas ka sa iyong sarili, sapagkat walang ibang magpapalakas sa iyo kundi ang ating Diyos. Ano ang sinasabi sa ating binasa? Ngunit lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Yun ang salitang nagtitiwala. Huwag nating aalisin sa ating buhay paglilingkod. Kung piling mo, abandon ka na, wala nang tumutulong sa'yo, wala nang sumusuporta sa'yo, wala nang nagpapalakas sa'yo, wala nang tumatapik sa balikat mo, tatandaan mo sa mga panahong ganyan ang sitwasyon mo, yun yung pagkakataong humingi ka na ng tulong sa Diyos sapagkat ang hindi mo magagawa, Diyos ang gagawa para sa'yo. Pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ang siyang magpapalakas muli sa atin. Kaya nga dapat natin gawin, magkaroon ng pag-iisa sa piling ng Diyos, magbabad sa salita ng Diyos, huwag mawawalan ng pag-asa at pananalig sa Diyos. At yung panghuli, isuot natin ang Panginoong Jesus. Bago po ako magtapos, mga kapatid, meron pong isang pulubi ang namamalimos. Siya ay walang paa, walang tuhod, walang binti, half body lang siya. Siya ay nakaupo sa isang tabla na mayroong gulong na bearing. Ang kamay ang ginagamit niya para siya maka-abante, makalakad. Nakarating siya sa may tulay, medyo mataas na tulay. Sa kanyang paglalakad, sabi niya, saan kaya ako makakakuha ng pagkain? Yan ang sinasabi niya sa isip si palagi ng pulubi. Sino kayang tutulong sa akin? Noong mga panahon na siya naglalakad, meron naman isang binata na sising-sisi sa buhay. Sinisisi ang lahat. Sabi niya, sa lahat na yata ng taong nabuhay sa mundong ito, ako na yata ang pinakamalas. Nang magpahulan ng kamalasan ng Diyos, mukhang nasalo ko lahat. Pero sabi niya, malas ako sa pamilya, malas ako sa pag-aaral, malas ako sa pagtatrabaho, malas ako sa pag-girlfriend. Lahat na lang puro kamalasan. Sabi niya, mabuti pa kaya ay magpakamatay na lang ako. Mabuti pa kaya, tumalo na lang ako sa tulay. Eh yung tulay na nakita niya, sa kabila, andun yung pulubi. Sabi niya yan, tamang-tama yung tulay na yan. Mataas. Pag ako'y tumalon dyan, isang talunan lang. Sabi niya, tamang-tama. Diyan ko nawawakasan ang aking kamalasan. So habang siya naglalakad,
Nagkasalubong sila ng pulubi sa gitna. Sabi ng pulubi sa kanya, "Ma, palimos." Sabi naman ng binata, "Tutal, magpapakamatay na ako." Kinuha niya yung wallet niya, naglabas ng 50 pesos, binigay sa pulubi. Tuwang-tuwa yung pulubi. First time, mayroong naglimos sa kanya ng buong papel. Sa katuwaan ng pulubi, sabi naman ng binata, ito, sa inyo na lahat yan. Di ko na yan kailangan. Sapagkat ngayon ay tatanong na ako niya sa tulay, magpapakamatay na ako. Yun ang sabi ng binata. Nung marinig ng pulubi yun, inihagis ng pulubi yung kanyang 50 pesos sa baba ng tulay. Pati yung kanyang wallet, tinapon. Sabi ng pulubi, hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng wallet mo. Sabi niya, kung may taong magpapakamatay, hindi ikaw. Sabi niya dun sa baba. Kung mayroong taong magpapakamatay ngayon, hindi ikaw. Ako. Ikaw kompleto ang pagkatao mo. May paa, may sapatos, may pantalon, may binti, may tuhod. Ako, half body lang. Ako ay pulubi. Wala akong sariling tirahan. Wala akong kasigurahan sa pagkain ko sa araw-araw. Kung saan ako abutin ng gabi, doon ako natutulog. Kung mayroong tao magpapakamatay, hindi ikaw, ako. Pero minsan, hindi ko binala, hindi ko planong magpakamatay, sapagkat ang sabi ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, habang may buhay, may pag-asa. Ang mga agila, kahit dumating ang panahon ng kanilang pagtanda, hindi sila nawawalan ng pag-asa, meron silang ginagawang paraan. Ang Diyos ang nagpapatubo ng kanilang bagong balahibo, ng kanilang bagong kuka, ng kanilang bagong upo. Mas mahal ba ng Diyos ang agila kaysa sa'yo? Mas mahal tayo ng Diyos. Kaya ngayon kung gabi na ito, huwag kayong susuko, ano man ang mga bagyo, pagsubok, problema na inyong kinakaharap sa buhay, paniwalaan natin ang sinasabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sinisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kaya tayo lahat ay tatayo na. Sabihin mo sa iyong katabi, tulad ng agila, tayo ay lilipad. Kaya mo ba kantahin mo? Ayan, kantahin mo natin yan. At isipin natin, tayo yung mga bagong bilis na agila, ay yung mga bagong pinasigyang agila ng tayo.